Coach team ko naniniwala at malaki ang kumpiyansa na kayang makipagsabayan ng ating Gilas Pilipinas sa mga world best team na ating makakaharap sa FIBA World Cup. At tinatrabaho na nga rin ni coach team ngayon ang mga player na bubuo para sa FIBA OQT na parating at ang bubuo sa 12 pool nitong si coach team na sinasabi niya natatapat sa mga matitinding bansa na makakalaban natin sa FIBA World na gaganapin sa Spain. Tara, pag-usapan natin yan. Mula sa 12-man pool player na binuo ni coach team para sumabak sa FIBA World Cup noong 2023. Nandyan yung naturalized player natin na si Jordan Clarkson. Masasabing araw natin na naging maganda rin ang laro nito sa ating Gilas. Merong averaging na 25.5 points and 5.5 rebounds and 6.5 assists na ginawa yan sa World Cup na nangyari taong 2023. Hindi nga gaano naging magandang araw ang takbo ng laro ng ating Gilas dyan dahil sa 0 wins and 3 losses sa mismo pa nating home country ginanap ang World Cup dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng ating Gilas sa mga non-FIBA and FIBA games. Dito nga binuo ni coach team ang kanyang 12-man pool player na mananatili nga raw ng 4 na taon sa iisang sistema na papatakbuhin nga nitong si coach team at nagtagumpay nga sa unang taon pa lang dahil nasungkit nga natin ang gold medal sa 2023 FIBA Asian Qualifier game at talaga nga naman na naging solido ang takbo ng laro nitong 12-man pool player ni coach team. At ngayon nga sa isang buwan bago ang FIBA OQT na parating, kinakailangan nga ni coach team na mabuo na ang 12-man pool player niya na sasabak sa FIBA OQT na parating at ang 12-man pool player na sinasabi ni coach team na kayang tumapat sa mga world best team na maaari nating makatapat sa FIBA World Cup sa Spain. Tulad nga ng bansa ng Argentina, Croatia, Puerto Rico na nasa top list ng world rated team. At yan ang mga tinatarget na team ni coach team na maaari nga raw na higitan o tapatan nga raw ng ating Gilas Pilipinas na kanyang binubuo. Pagdating sa mga sistema, taktika na gagawin nitong si coach team sa ating Gilas Pilipinas para sa papalapit na OQT, masasabi natin na ngayon pinaghahandaan na ngayon ni coach team at pinag-aaralan na ang magiging siste ng ating buong Gilas Pilipinas team na yan. Pero ang isa sa biggest problem nga raw na meron at kinakaharap ang ating Gilas ay nasa mga unavailable player nitong si coach team para sa parating na FIBA OQT, lalo't isang buwan na nga lang at mag-uumpisa na ito at kailangan na ng maigirang training, pag-aaral sa kanilang mga gagawin at kailangan na kumpleto na ang 12-man pool player na haharap sa OQT. Umpisahan natin sa tatlong under observation pa nating Gilas players. Nandyan si Dwight Ramos na under surgery pa sa kanyang eye injury at di sigurado kung kailan nga raw maaaring makapaglaro ito. Pero pinipilit at sisikapin nga raw nito na makapaglaro sa parating na FIBA OQT para makatulong sa ating Gilas Pilipinas team. At itong si AJ Edu na ngayon tinitignan pa kung magiging available na ito sa ating Gilas team, lalo't kakalaro pa lang nito sa Japan B-League at nakita natin na nagiging maganda na rin ang recovery nito sa kanyang naging injury at tinitignan pa kung magiging available at sana nga raw ay makapaglaro ito sa parating na FIBA OQT dahil malaki rin ang maitutulong ng player na ito sa ating Gilas Pilipinas team. At sigurado na rin si coach team sa player na si Jamie Malonzo na wala na sa ating 12-man pool player sa parating na FIBA OQT dahil sa left calf injury na tinamo neto sa paglalaro sa PBA. Not bad dahil lang 6'10" power forward na si Japet Aguilar nga raw ang naging replacement dyan nitong si Malonzo na malaking bagay rin ang laro nitong si Japet para makatulong sa ilalim kay Kai Soto natin. At Justin Brownlee na top 1 scorer pa naman natin sa Gilas na hindi pa natin sigurado kung makikita nga raw natin na makapaglaro sa parating na OQT dahil sa injury na natamo nito sa Indonesian League na kanyang pinaglalaroan. Pero ayon kay coach team na minor injury lang naman ang natamo nito at wala pa rin kasiguraduhan. Makikita nga natin na makapaglaro ito sa parating na FIBA OQT at talagang ngayon tinitignan pa ang magiging replacement para nga sa mga player na unavailable sa parating na FIBA OQT. At sigurado naman tayo na kung sakaling magkaroon ng kapalit ang mga ito, ang mga ipapalit ni coach team sa kanyang 12-man pool player ang mga halimaw at talagang malaki rin ang maitutulong sa ating Gilas Pilipinas team at hindi basta-bastang player lang ang mga kukuhanin nito. Nandyan si Renz Abando na maaari nga raw nating makita sa papalapit na FIBA OQT lalo't ngayon tapos na ang kontrata nito sa KBL League at ngayon nandito nga raw ito sa Pinas at handa nga raw makipagtulungan itong ating lakay Renz Abando sa ating Gilas Pilipinas at maaari nga raw na mapabilang ito sa 12 pool ni coach team dahil alam rin natin ang talent and versatility nitong si Abando at magagamit ng ating Gilas Pilipinas team ang pagiging atletiko nitong si Abando.
mundo. At itong si Boatwright na napipisil ni Coach Tim para maging naturalized player din ng ating Gilas Pilipinas, at di lang sigurado kung mahahabol nga raw ang citizenship nito bilang Pilipino. Ngayon nga raw, kung sakaling umabot ang proseso sa pagiging naturalized player, makikita nga raw kaya natin ito sa FIBA OQT na parating. Ngayon sigurado na tayo na tinatrabaho na ni Coach Tim ang sistema taktika na gagamitin ng ating Gilas Pilipinas sa parating na FIBA OQT, dahil isa ang FIBA OQT sa napaka-importante para makapasok tayo sa 2025 FIBA Asia Cup. At ngayon nga naglalabasan na ang mga player na maaari nga raw bumuo at kumumpleto na sa 12 pool players na sinasabi ni Coach Tim na makikipagsabayan sa mga world best team na ating makakatapat sa FIBA World Cup na mga darating pa.